Hey guys! Welcome back sa ating JavaScript tutorial series. So this is part 14 and for today, we will be talking about Document Object Model right after this intro. So guys, eto ang tutorial flow natin for today. So first and foremost, we're going to talk about Document Object Model or DOM, and then the DOM tree, and then the DOM single selectors, and then the DOM multiple selectors, and then how to manipulate HTML, how to manipulate attributes, and manipulate styles using the Document Object Model. And then finally, we will be having our tutorial challenge. So without further ado, let's begin. So guys, let's talk about Document Object Model or DOM. Okay, so sabi dito, si DOM daw, it defines a standard para ma-access natin yung document such as HTML and XML. So, syempre, ang alam natin dito is HTML. Pero guys, yung XML kasi, halos kamukha lang din siya ng HTML. Markup language din yan. And it also uses what we call elements or tags. Dito sa DOM natin, yung mga HTML elements natin ay makikita doon. Yung mga HTML attributes, makikita din doon sa DOM. And then pati yung mga text sa loob ng mga HTML elements natin, naka-define din doon. Ngayon, yung HTML elements doon, instead of calling them elements, we are now going to call them as objects. So, objects na ang tawag sa kanya pagka sa DOM. Of course, using that, we can actually manipulate the DOM using JavaScript. Meaning, it will make our website more dynamic. Kasi nga, mamamanipulate natin siya using programming language. Since kasi JavaScript is may logic. Tingnan natin guys kung ano yung itsura naman ng tinatawag natin na DOM tree or the hierarchy of Document Object Model. So, ang pinakamataas sa hierarchy ng DOM tree or the Document Object Model is the document itself. Yung document is yung mismong HTML file nyo. And then sa loob ng mismong HTML file nyo, of course, the root element is what we call the HTML tag or the HTML element. Yun naman lagi yun nasa pinaka-outer na element. And then sa loob ng HTML, lagi naman yung may head tsaka may body. So, si head nasa taas, si body nasa ilalim. So, yun yung anak na HTML. Ngayon, si head, kadalasan yan, meron niyang mga anak. Si meta or si title. Marami yan. Pwede ding link rel, di ba? May mga ganun pa. Pero in this case, yung head natin, isa lang yung anak. Ang anak ni head is si title. And si title naman, merong text na nasa loob, which is ang laman ng title is SDPT Solutions. So, ganun lang itsura niya, no? Hierarchy lang siya ng parang sino yung anak ng element na to, sino yung anak ng element na to. And at the same time, sa body naman, guys, meron siyang dalawang anak. Si body may laman na IMG tag at H1 tag. And kung mapapansin nyo, si IMG, meron siyang attribute na SRC dahil yun yung nagsasabi kung ano yung image na ilo-load niya. So, kaya attribute to. So, magbabago din natin or kasama din actually sa DOM yung mga attributes natin na yan. So, for example, ano pa ba yung mga may attributes? So, for example, yung ating link or yung A tag, yung anchor tag, di ba meron yung href na attribute? So, yun, kasama din yun. Now, si element na H1 naman, which is heading 1, may laman din siya na text. Ang laman naman na text niya is JS DOM. So, with that, yun yung itsura ng DOM tree. So, yung hierarchy lang ng mga anak nila na elements at yung mga attributes nila. With that kasi, paano naman naging relevant yan dun sa pag-aaralan natin for today? Kasi nga, sabi nga natin, we can manipulate the DOM using JavaScript to make it more dynamic. So, let's talk about what we call the DOM single selectors. No, so, it selects a single element from the DOM. So, using JavaScript. So, para makuha natin yung mga elements sa loob ng HTML using JavaScript, we are going to use these two snippets of code. So, kung makikita nyo, nakalagay dito, document.getElementById, tsaka document.querySelector. So, each of them has their uses. So, tingnan muna natin, kung makikita nyo, ano yung simula nung natin code? Document. Meaning lang nun, we are calling the document itself, yung pinaka nasa taas ng hierarchy. So, sa loob daw ng document na yon, kukunin natin yung element na may ID na kung ano mang ID yung ipapasok natin sa parentheses. And we will select that element na may matching na ID, kung may ID man yon. So, kung naalala nyo, we are using ID para sa mga CSS, di ba? Pwede din siyang gamitin dito sa DOM natin. And kung makikita nyo naman, yung isa naman is document.querySelector. Ito kasing query selector, mas flexible kaysa sa getElementById. Why? Kasi si query selector, we can either choose to select an ID, a class, or a tag. Kasi, di ba, yung ID, isa lang yan for sure. Si class, pwedeng merong iba't ibang class, di ba, na magkakamukha. And then si tag, pwede din maraming tag. Kunwari, 5 yung paragraph tag natin, di ba? Or 10 yung ating anchor tag. So, si query selector, ang ginagawa niyan, it will just select the first element with the matching ID, class, or
tag. No, so later we will see kung paano gamitin yan. But first, let's talk about kung paano gamitin muna tong nasa unahan, yung get element by ID. Then, babalik tayo dyan. So, dito sabi, to use get element by ID, i-store natin sa isang variable yung ating kukunin. So, sabi dito, let first heading is equals to document that get element by ID first dash heading. So, meaning, we are getting dun sa loob ng document yung element na may ID na first dash heading. So, kung meron man yan, may store siya dun sa first heading. So, later natin pag-usapan yung query selector. Let's just go first dun sa ating VS Code para ma-try natin to. Let's go. So guys, welcome sa ating VS Code. And kung makikita nyo, same setup pa rin naman tayo katulad ng last time. We have our HTML here. And then sa baba no, nandito yung JavaScript natin. And then sa right side, nandito yung magiging output natin. And kung mapapansin nyo sa folders natin, magkasama yung tutorial 14 HTML natin, tsaka yung ating script.js. So ngayon guys, ano yung gagawin natin para mag-get natin yung elements dito sa HTML natin papunta dun sa JavaScript natin at ma-manipulate siya. So our first step would be to create our heading. So gawa tayo ng dalawang heading, isang H1 tsaka isang H2. Ngayon, lagyan ko lang to ng isa na hello world and then yung isa naman, lorem ipsum tayo ngayon. So yan, sige, lalagyan natin lorem ipsum. Ngayon itong isa, lalagyan ko ng ID. Then lalagyan ko ng first heading. Ito namang isa, nalagyan ko din ng ID at papangalan ko sa kanya is second heading. So ngayon, ang gagawin natin is we want to get one of this. So yung isa kasi hello world, yung isa lorem ipsum. So save ko muna. And then i-reload ko tong nasa right side, no? So makikita natin, ayan, hello world, tsaka lorem ipsum. So ngayon, for us to connect our script, gagamit tayo ng script tag. So sige, try muna natin yung ating na i-connect natin. So ang alam natin, we can connect it below sa body or lalagay natin dun sa loob ng head, yung script natin. So try muna natin ilagay yung script dun sa loob ng head. So lalagay ko dito script and then lalagyan ko lang ng src is equals to script.js. To make sure na gumagana yung ating JavaScript, before we type anything dito, ang lalagay ko muna is alert hello. Yan, and then semicolon muna. So, hindi naman kailangan yung semicolon pero nakasanayan na lang. Save. And then let's reload this. Dapat may lumabas na alert na hello. And since lumabas to, meaning lang nun, we are now connected dun sa JavaScript natin. Ngayon, ang gagawin natin is gagawa lang ako ng variable dito. So, gagawa ako let f heading and then is equals to document.get element by ID and then parenthesis and then dito sa loob, lalagay ko yung ID na gusto ko makuha. So, for example, first heading yung gusto kong makuha. So, meaning, I am now getting the first heading na element dun sa HTML natin. So, we are getting yung may hello world. So, to make sure na nakukuha natin, i-console.log natin yung F heading. So, ngayon, dapat lumabas yung F heading natin or yung first heading natin na may laman na hello world. Ngayon, paano kaya natin ma-check yun? So, tingnan natin. Buksan muna natin, inspect natin, and then, let's go to our console. Lilipat ko lang siya dito. Then, buksan ko ulit console. So, pupunta lang ako dito sa may no messages sa taas. Yung pinakataas, no? Kasi pagka dito, puro errors lang lalabas. So, make sure na nakapindot kayo dito sa pinakataas and then tsaka natin i-reload. So, 3, 2, 1, reload. And kung makikita nyo ano lumabas, null. So, meaning, hindi natin nakukuha yung first heading. There's something wrong. Kasi ang ibig sabihin ng null is walang laman. So, ang mali lang dito guys is yung pagiging top-down or sequential ng JavaScript. Make sure na yung script nyo is wala sa head. Kundi dapat nasa ilalim siya actually ng body. So, dito sa ilalim ng body. Bakit? Dahil guys, yung script natin is magraran lang dapat after mag-load nung buong body natin. Bakit? Kasi dito sa loob ng ating script, yung F heading natin, kinukuha niya yung laman ng document at kinukuha niya yung may element na ID na first heading. So, ibig sabihin, dapat mag-loading muna to para makuha natin yung H1 na may first heading. Kaya siya nagna-null kasi hindi pa siya naglo-load, tinatry na natin kunin. Okay, so kaya dapat mag-loading muna bago mag-run yung script. So, kaya ngayon, pagka sinave ko to, wala naman ako ibang binago kundi inilagay ko lang sa ilalim yung script. Pag nireload ko to, makikita nyo, makukuha ko ngayon yung element na first heading. And kung makikita nyo, pagka tinutukan ko tong first heading na to, nagha-highlight yung nasa background na hello world. So, lilipat ko lang ng baba ng konti and then i-highlight ko. So, nakita nyo, so nagha-highlight doon. Gumagana. So, try natin, palitan yung first heading. Kunin naman natin yung second heading. S heading naman. So, papalitan ko tong get element by ID ng
second heading. Then, papalitan ko din to as heading na yung pinangalan ko. And then, save natin ulit to. And then, since second heading na yung ginaget natin, kung makikita nyo, get element by ID, second heading, we are now getting the lorem ipsum instead of the hello world. So, itry natin i-reload ngayon. So, lipat tayo dito, and then 3, 2, 1, reload. And makikita nyo, what we are getting now is the H2. And ang nagiging highlighted naman is yung H2 natin sa background. Kung makikita nyo, ayan, nababago. So, bababa ko ulit. And then, ayun, yung lorem ipsum naman ngayon yung naka-highlight. So, ibig sabihin, gumagana yung get element by ID. And yes, guys, gumagana lang to, of course, pagka ID yung nakalagay dito. Of course, pagka ginawa kong class to pareho, since hindi an ID, syempre, hindi gagana yung get element by ID. So, pagka sinave ko to, and then if I try to reload this, of course, magiging null na. So, with that, balik tayo sa PowerPoint para mapag-aralan naman yung query selector. Let's go. So guys, yung second way naman ng pag-get natin ng element na single selector is yung tinatawag natin na query selector. Si query selector, sabi ko nga kanina, mas flexible siya kasi we can use ID, class, or tag. Unlike sa get element by ID na ID lang. So it will, again, select the first element with the matching ID, class, or tag. Bakit first element lang? Because of course, yung mga tags kasi tsaka class, 'di ba ano yan? Multiple yan. Pwedeng 5 yung class na ganito, 5 yung tag na ganito. So, yung una lang yung kukunin niya, hindi niya kukunin lahat. So, tingnan natin kung paano siya gamitin dun sa next page. So, kung makikita nyo, ito yung itsura niya. Okay, so pagkagagamit tayo ng query selector on an ID, syempre, 'di ba sa CSS, paano ginagawa natin? Gumagamit tayo ng what we call the hashtag. 'Di ba lalagyan natin ng hashtag yun sa unahan. So, meaning, when we use document.querySelector, we are now indicating kung ID siya. So, pagka ID, hashtag. Pagka naman sa class, using query selector on class, ang gagamitin is period. So, same lang with CSS. So, syempre, sigurado ako na pag-aralan niyo yung CSS because it's required bago kayo pumunta sa JavaScript. So, ngayon, kung wala namang hashtag or wala ding period, ibig sabihin nun, you are looking for a tag name. Yung tag name is yung mismong element name. For example, document.querySelector P. So, we are now selecting the paragraph tag instead of an ID or a class. So, ganun lang. So, again, pagka ID, we have hashtag. Pagka class, we have period. Pagka tag name, wala kayong ilalagay na kahit ano. And again, isa lang yung nasa-select niyan. So, kaya let's try that sa ating Visual Studio Code para mas maintindihan nyo. Let's go. Okay, so we're back dito sa ating Visual Studio Code. So, ngayon, dadagdagan ko pa yung ating mga element, no? So, babalik ko to sa ID para dalawa yung heading na may ID. And then, let's create 2 paragraphs. No? So, sige, gawa tayo ng dalawang H1. And then, gawa tayo ng 2 paragraphs dito. Yan. And then, ilagyan lang natin yung isa ng Hi World. Ito naman, Dolor Sit Amet. So, para lang meron tayong different elements na pwedeng i-try i-select. So, para alam din natin yung kanilang pagkakaiba. Etong Hi World, lagyan natin ng class na comment. And then, etong Dolor Sit Amet, lagyan din natin ng class na comment. So, that we will know kung ano yung mga pinag-select natin. Kasi, di ba guys, si class, pwede natin gamitin ng paulit-ulit. And pati yung mga tags, of course, we can use it repeatedly. Ang only lang na unique na pwede nating magamit is yung ID. So, meaning yung ID, bawal maulit. So, kung may first heading na, bawal na magkaroon ng first heading ulit. So, kung naaalala nyo yun, that's the rule sa CSS. So, ngayon, ang gagawin natin is we're going to use the query selector. So, gagawa tayo dito. Let E is equals to document.query selector. Okay? So, guys, gumamit lang muna ako ng E para general lang yung pangalan. So, for example, gusto kong kunin yung second heading. So, since ID si second heading, ang lalagay ko dito is hashtag second heading. Dahil ID siya. So, since ID to, we will now get yung element na may lorem ipsum sa loob. So, if I try to save this both, console.log ko muna E. Console.log natin yung E para makita natin na mabuti na talagang gumana. Let's save this. So, yan na, nag-save na. Punta tayo sa right side. And then, let's try to reload this in 3, 2, 1. And as we can see, we have now selected our H1 na may ID na second heading. Kung makikita nyo naman, ayan, nag-highlight sa background. Hindi ko nahihilahin kasi nakikita nyo naman umiilaw sa gilid. So yun, so nakuha natin yung second heading natin na ID. So once na tinanggal ko tong hashtag na to at ginawa kong period at sinave ko to, ngayon pagka nireload ko to, since dot to, ang hinahanap dyan, class, hindi ID. So what will happen? If I reload this, magiging null yan. Kasi wala namang element dito sa HTML natin na merong
class na second heading. So, mali to kasi period. So, what if gusto kong kunin yung comment na una? So, since comment yung class netong hi world, ang mangyayari dyan, pagka nilagay ko dot comment, ang makukuha ko is sino? Ang makukuha natin, of course, is si hi world instead of $sit_amet. Why? Kasi si hi world ang unang element na merong comment na class. So, yung unang element lang yung makukuha natin. So, if I try to save our script, and then if I try to reload this, makikita nyo, ang makukuha ko is si hi world. Dahil siya yung unang element na merong class na comment. If I were to remove this, or palitan natin comment 1, so lagyan natin ng 1. If I save this HTML, since wala na yung comment natin dito, ito na lang yung magiging class na comment. Of course, ang masaselect na netong dot comment na to is $sit_amet na. So if I try to save this, if I try to reload this, of course, ang lalabas na dito is yung $sit_amet instead of the hi world. So sana naiintindihan kung paano gamitin si query selector. Now, if I try to use p tag, for example, paragraph, sino ang makukuha dito? Since yung paragraph tag is dalawa no, merong isa dito sa taas, merong isa dito sa baba. Sino makukuha? Si hi world ba or si $sit_amet? Of course, sino? Si hi world. Bakit? Kasi siya yung naunang paragraph tag. So, pagka sinave ko tong script na to, pagka nireload ko to, ang makukuha natin is, of course, si hi world. So, sana nagigets yung ganon. So, if you have any questions, please comment sa ating comment section. Ganon lang kadali. If I try to H1, since wala yung period or hashtag, ang hinahanap niyan is tag. No? So, element name ang hinahanap niyan. So, sino makukuha ko? Si Hello World or si Lorem Ipsum? Syempre, si Hello World. Bakit si Hello World? Kasi si Hello World yung unang H1 dun sa HTML natin. So, pagka sinave ko tong script, if I try to reload this, we will get Hello World dahil siya yung unang element na H1 dun sa ating HTML. At so, I hope na naintindihan kung paano mag-select ng element na kailangan nyo sa loob ng HTML using the document object model. And with that, let's proceed sa susunod natin pag-aaralan. Okay, ngayon naman, dumako tayo guys sa DOM multiple selectors. Ito multiple selectors, it selects multiple elements naman. Unlike yung kaninang single selector, isa lang yung nasa-select niya. Dito kasi, kung makikita nyo, document that get elements. Take note of the letter S after the element kasi dito may S na. No, and then dito naman sa query selector natin may all na sa dulo. Pero sa all na to, ang pwede lang gamitin class tsaka tag kasi ang ID isa lang talaga. So bawal ang ID dito. So yung mga results nito will always be stored on an array. So naituro naman sa atin yung array dahil ang array is a single variable na maraming laman na nagsisimula sa ang index 0. Okay? Sabi dito, tingnan natin isa-isa. We have the get elements by class name. Syempre, ang kukunin ng mga elements na to is yung mga may class na pangalan na yon. So, kunwari, yung comment kanina natin. So, makukuha natin lahat ng comment. No, selects all elements with the matching class. Yung isa naman, get elements by tag name. So, ibig sabihin, we are now getting all the elements na merong tag name na ilalagay man natin dito. So, selects all elements with the matching tag name. And then finally, sa query selector all, same lang siya nung query selector kanina, of course. Syempre, pagka class, merong period, pagka tag, walang kahit anong nakalagay. So, it will select all elements with the matching class or tag. So, yun, again, take note, results will now be stored on an array. So, tingnan natin dito. So, ganito yung itsura when you are going to use multiple selectors. No, so, ipapakita ko na ng sabay-sabay since yung kanina na ituro naman natin at magkakamukha naman. So, kung makikita nyo, ang mangyayari dito sa unang code na to, yung all content, it will get all the elements na may class name na content. Kunwari, meron kayo element na liba at ang class nila is content, makukuha natin lahat yun. Ganon siya. No? So, multiple. Ito namang isa, get elements by tag name. So, kinukuha natin lahat ng heading. So, ibig sabihin, document that get elements by tag name, H1, ibig sabihin lang nito, we are getting all the elements na merong tag name na H1. So, kung meron man tayong 10 H1 sa isang HTML file, makukuha lahat yun. And then, ito namang isa, using query selector, all on class. So, ibig sabihin, pwede din natin gamitin yung query selector. Kung makikita nyo, meron lang all sa dulo. And then dito naman is dot content. Meaning lang yan, we are selecting every elements na merong class na content. So, same lang siya with this. So, it's up to you kung ano yung mas madali para sa inyo, kung query selector ba, or etong mga get elements by class name. No, pero mas gamit na itong mga query selector, guys. It's up to you kung ano naman gagamitin nyo doon sa dalawa. And then finally, using query selector all for
the tag names. So, makikita nyo, document.querySelectorAll H1. Meaning lang nito, we are selecting every H1 dun sa loob ng HTML natin. Para mas maintindihan nyo to, let's actually try this sa ating Visual Studio Code. Let's go. Okay guys, so we're back sa ating Visual Studio Code and syempre gagamitin na lang natin tong same na to. Pabalik ko lang to sa comment para same yung class nung dalawang paragraph tag natin. And we will now try yung mga multiple selector natin. So for example, let all paragraphs. So for example, gusto natin kunin lahat ng paragraph tags. So ang gagawin ko is equals to document. Pwede akong gumamit ng get elements by tag name. Yan, gagamit ako ng get elements by tag name. And then I'm going to get all elements na merong paragraph tag. So, ayan yung ginawa ko ngayon, no? So, ibig sabihin lang na itong let all paragraphs na to is we are getting all the elements na may tag na letter P. So, ibig sabihin, paano yon? Yung paragraph na unang hi world at yung paragraph na Dolorcit Amet, we will be getting that and storing it dito sa all paragraphs. So, let's console.log that. No, so console.log all paragraphs and then semicolon. So save natin to and then let's try to reload our code. So reload ko dito sa console natin and as you can see we have now an HTML collection na dalawa yung laman and pagka open ko yan makikita nyo yan yung dalawa. May dalawang comment na to. So makikita nyo pagka hinighlight ko umiilaw dun sa background. Ayan o. Ito yung Dolorcit Amet. Ito yung Hello World. Kung makikita nyo naman sa loob niyan, mahanap natin dito yung text. Ayan o, class name, comment. Ayan, makikita nyo, inner HTML niya is hi world. So, ito yon yung hi world. Yung isang element is etong merong Dolorcit Amet. So, meaning nakuha natin yung both paragraph tag natin. Now, what if gusto ko kunin lahat ng H1? Of course, kunwari, gagawin ko lang, let all H1 and then equals. Pwede natin gamitin naman yung document.querySelectorAll. And then, lalagay ko lang sa loob ng parenthesis is H1. So, pwede ko din gamitin yung get elements by tag name, no? Pero, syempre, it's up to your liking. So, gusto ko lang ipakita din yung querySelectorAll. So, dito naman, querySelectorAll, we are selecting every H1 element sa loob ng ating HTML. So, meaning makukuha ko yung hello world tsaka yung lorem ipsum. Save natin. So, let's console.log the all H1 and then after that let's save this and then let's try to run it. So reload ko to 3, 2, 1 and as you can see we now have two elements. The first one is yung first heading, yung isa is yung second heading. Kung makikita nyo, ang laman nun is yung ating, makikita natin dito yung text. May text dito na nawala, nalagpasan ko ata. Ayan, hello world. Yung isa hello world, yung isa ay hanapin natin. Yung isa is lorem ipsum, which is yun, yung hello world, tsaka yung lorem ipsum na H1. So, meaning we have successfully selected yung mga headings natin. So, try pa natin yung class name naman. So, for example, gusto natin class naman. So, gusto ko i-try is lahat ng may class na comment. So, gagawin ko, let comments. Then, equals document.get elements by class name. And then, ilalagay ko lang dito yung class comment. So, since class name na to, we don't need to put any period dito sa harap. Okay, hindi na kailangan nito dahil we are indicating na class name talaga hinahanap natin. So, kaya nakalagay comment dyan. So, ibig sabihin, we are getting every element na may class na comment. So, since eto ulit yun, si Hi World tsaka si Dolorcit Amet, dagdagan pa natin. Gawin natin, eto isa is A, B, then gawa pa tayo isa, C. So, ibig sabihin, sobrang rami na. Ilan yung paragraph na may comment class? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sila. So, ibig sabihin, if I save this, and if I save this, console.log muna pala natin to, console.log comments. If I save this, and then, if I try to reload this in 3, 2, 1, ilan yung laman? May 5 laman, which is eto yung una nating HTML. Ayan, lumabas na dito yung Hi World, and then, balik tayo sa console. Pagka pinindot ko, lalabas. Etong pangalawa is etong Dolorcit Amet. Etong pangatlo ay etong A. Etong pang-apat ay etong B. So, yan, hina-highlight naman yan. And etong pang-5 ay etong C. So, with that, nakuha natin lahat ng elements na may class na comment. So, of course, gagana din yan for different class. So, pwede din natin gamitin yung query selector all. Ngayon, sa query selector all, since query selector all to, hindi natin alam kung tag name ba hinahanap. So, kailangan natin i-indicate yung period sa unahan. Para ma-indicate natin na we are actually talking about getting all of the elements na merong comment na class.
Okay, so kaya tayo gumagamit ng period pagka hindi natin sinabi na get elements by class name. Save ko at the-reload ko, same pa rin yung magiging output natin. Kasi we are getting every element na merong comment na class. So with that, ganun lang gamitin yung multiple selectors. Pero, what if gusto ko lang kunin yung isa dito sa mga 5 nakuha ko? So, paano naman yon? So, tingnan natin sa ating PowerPoint. So guys, ganito lang naman kadali if I want to select one of the element na nakuha ko doon sa ating multiple selector. So for example, ito, all content, kinuha natin lahat ng elements na may class name na content. And then after nun, kinuha ko yung laman ng all content na yon. So for example, gusto kong makuha yung unang content lang. So, let first content is equals to all content tas yung index ng element na gusto nating makuha. So, array lang din siya. Same na same siya, no? So, i-try natin to para mas maintindihan nyo dun sa ating Visual Studio Code. Okay, so we're back dito sa ating Visual Studio Code and kung makikita nyo, ito yung array natin. May 5 paragraphs right here dahil kinuha nga natin lahat ng elements na merong comment na class. So, ngayon, what if gusto ko lang i-access yung isa dito? So, sabi nga natin, we are going to use the index. Ngayon, for example, I want to get letter B. Yung comment na may laman na letter B. So, bibilangin natin yan. So, index 0, index 1, index 2, and then index 3. So, we're going to use index 3 para makuha natin si letter B. So, to do that, sa comments, instead of just using comments, lalagyan natin yung square bracket sa dulo, and then we're going to access the index 3 na comment. So, let's save this, and then punta tayo dito sa right side and then let's reload. In 3, 2, 1, ayun. And makikita nyo si letter B yung nakuha natin. So, nagtagumpay tayo. What if I want to get the high world? So, since high world is pinakauna, ano gagamitin kong index? So, if ang sagot nyo is 0, of course, tama kayo. So, save lang natin to. Then, let's try to reload in 3, 2, 1. And ang nakuha ko na ngayon is si High World dahil siya yung pang index 0 na comment. And with that, ganun lang kadali i-access yung multiple elements using the multiple selectors dito sa ating DOM. Okay, so with that, let's proceed dun sa ating susunod na pag-aaralan. So guys, dumako naman tayo sa pinaka-usage ni DOM. So actually, ang pinaka-usage niya is to manipulate HTML, to change the contents of an HTML using JavaScript. So kung makikita nyo, we have 2 examples here. One is using single selector, the other one is using multiple selector. So the goal is babago yung laman ng isang element. So makikita nyo dito sa single selector example natin is we are getting the first heading. So document that get element by ID first heading, meaning lang nun we are getting the element na may ID na first heading. And then after nun, first heading that inner HTML, ang ibig sabihin nito, we are changing the content of the first heading and then changing it to this is a new title. So, meaning, pinapalitan yung laman niya. Ganun lang kadali. Ngayon, sa multiple selector, it's the same, pero we are indicating kung pang ilang index yung pinapalitan natin na element. So, kung makikita nyo kasi, let all content is equals to document that get elements by class name content. Meaning kasi neto, we are getting every element na may class name na content. Kaya ang nangyari, we need to indicate kung pang ilan yung pinabago natin. So, in our case, we are changing the 0 index. No? So, ibig sabihin, pinapalitan natin yung laman niya and changing it to this is a new content. So, if medyo nakakalito para sa inyo yon, so let's try to do that sa ating Visual Studio Code para mas maintindihan nyo. So, we're back dito sa ating Visual Studio Code and kung mapansin nyo guys, delete ko muna lahat para hindi tayo magkalituhan. So, what I'm going to do is, I'm just going to add an H1. Then, ang lalagay ko lang dito is, this is a title. And then, dito naman sa ilalim ng H1, gagawa ko ng paragraph, this is a description. And then, gawa pa tayo na isa, this is another description. So, ngayon, lalagyan ko lang ng ID yung title. First title. And then, dito naman, class desk. Para dalawa yung description natin. And desk din itong papangalan ko sa isa. So, ngayon, since may ganito na, save lang muna natin. And then, let's try to reload this here para makita lang natin. So, this is a title. This is a description. This is another description. Now, our goal is, palitan tong this is a title ng something sensible. No? For example, this is a title. Palitan natin ng SDPT Solutions. Ilalagay ko dyan. Without changing this to SDPT Solutions. So, bawal ko i-change yan ng ganyan. Gagamit lang tayo ng JavaScript. So, how do we do that? So, first and foremost, let's select our first title. So, gagamitin ko lang yung let first title is equals to
document.querySelector. So, query selector na lang gagamitin ko. Since query selector ang gamit ko, I need to indicate kung ID or class or tag yan. Since ID to, ano gagamitin natin? Hashtag first title. Ibig sabihin, nakukuha na natin tong H1 na to. And with that, gagawin ko first title dot inner HTML and then lalagyan natin ang laman yan. So, for example, SDPT solutions. And then, semicolon and then save. Meaning lang nito, we are getting the first title and then we are changing the first title. Ang laman niya ay magiging SDPT solution. So, we are manipulating HTML using JavaScript. So, sinave ko na. So, kung makikita nyo, this is a title, this is a description, this is another description. And 3, 2, 1, i-reload ko. Napalitan ng SDPT solutions without actually changing it inside dito sa ating HTML. So, makikita nyo, SDPT solutions yung nakalagay dito. Instead of, this is a title. Now, what if gusto ko baguhin yung dalawang description? So, syempre, pwede natin gawin, let description, and then equals document.querySelectorAll. Diba? So, kukunin natin lahat ng element. Kaya querySelectorAll para lahat makuha. So, gagawin ko, .desk. Kaya to that, dahil class ang hinahanap natin. No, so, class si desk, class dito si desk. So, now we can change the inner HTML of both of these. So, gagawin ko, descriptions, 0, inner HTML, Filipino tutorials. So, ibig sabihin, kukunin ko yung pang-unang descriptions and then papalitan ko ng Filipino tutorials. So, sino yung mapapalitan dito sa right side? Si this is a description ba or si this is another description? Of course, since index 0, of course, sino yun? Yung una. So, pagka nireload ko to, 3, 2, 1, mapapalitan yung una ng Filipino tutorials. Now, if I copy-paste this, ang gawin natin is yung number 1 or yung index 1, palitan ko ng Tagalog tutorials. Madadamay na ba yung nasa ilalim niya? Yes or no? Yes, of course. So, if I try to reload this in 3, 2, 1, Filipino tutorials, Tagalog tutorials. So, napalitan ko yung laman ng mga text dito sa loob ng HTML natin without actually changing it manually dito sa ating HTML file. So, ganun kalakas si DOM. Ngayon, marami pang pwedeng gawin yan. So, kaya bumalik tayo sa PowerPoint para mas maintindihan natin. Let's go. Ang isa pa sa mga pwede nyo i-manipulate is yung attributes HTML natin. So, for example, eto makikita nyo, let input first name. So, document.getElement by ID in first name. So, ibig sabihin, input tag to. So, kung makikita nyo, pinapalitan nung ating DOM yung ating value sa loob ng input na yon. So, meaning may value na siya agad na laman, David SDPT. So, meaning we can actually change yung mga attributes, even on the image. So, makikita nyo dito, let image example is equals to document.getElement by ID, img-example. And we are changing the src of the image into this URL. Meaning, mapapalitan din natin yung laman na image ng isang img tag using JavaScript DOM. And then finally, ito ding isa, yung link. Yung link naman, for example, yung anchor tag, we can change the href. No, document.getElement by ID, link example, and then kung makikita nyo yung link, pinalitan ng https://www.youtube.com/sdptsolutions. So, pwede siyang baguhin. So, any attribute can be manipulated, refer to each HTML element. So, alam nyo naman kung ano pa yung mga different attributes. There's a lot of attributes. Hindi ko maituturo lahat ng pwede nyong baguhin. Pero basta attributes yan, pwede nyong baguhin yan. For example, ano pa ba yung alam natin? Yung target, yung placeholder, yung mga tinuro sa HTML na attributes dati. So, pwede nyong baguhin using DOM. So, para mas maintindihan nyo, let's try it sa ating Visual Studio Code. Okay, so we're back dito ulit sa VS Code natin. And ngayon, delete ko muna ulit lahat para hindi tayo magkalituhan. So, ang gagawin ko is gagawa ako ng input tag na walang laman. So, basta input lang yan na may type na text. So, if I save this, lagyan natin ng ID to, no? So, lagyan natin, for example, txt first name. Save natin. So, may ID na siya. So, after ko i-save to, let's just reload our output dito. So, reload ko to. Makita nyo, meron tayong input field dito na pwede ko pag-typean. Now, wala yung placeholder, wala din yung laman sa una. So, try natin lagyan ng laman using JavaScript. So, dito sa JavaScript natin, ang gagawin ko, let txt first name. So, hindi naman required na kamukha ng ID yung ating variable name. It's just nakasanayan lang yan, no? So, equals document.querySelector hashtag txt first name. So, kaya hashtag ang ginamit natin dahil ID ang txt first name. So, kaya gumamit tayo ng hashtag dito. Now, si txt first name, pwede natin baguhin yung value. Pagka kasi nilagay natin ng value yan, for example, lagay ko David SDPT and then semicolon,
let's save this. If I reload this in 3, 2, 1, may laman na agad na David SDPT yung ating input field. At ano pa yung pwede natin baguhin? Since alam natin na pwede ding placeholder, for example, placeholder is equals to first name, then save. And 3, 2, 1, i-reload ko to. Makikita nyo may placeholder na first name yung ating input field. So, pagka nag-type ako, mawawala. Pag nag-delete ako, babalik. So, ibig sabihin, everything that you can think of, lahat ng attributes na maisip nyo, pwedeng baguhin netong DOM. So, ano pa ya? So, lagay natin image, no? Gawa tayo ng IMG. And then, ang SRC lang niya is kung ano-ano. Yan. So, wag natin lagyan ng alt. Save natin. Lagyan natin ng width. Gawin natin 100px. Save. Now, i-reload natin to in 3, 2, 1. Makikita nyo ano nangyari. Nag-error lang. Makikita nyo may image na nawawala. Now, what if gusto kong palitan yung image dyan? So, gagawin ko, lagyan ko muna ng ID to. IMG example. Yan, nilagyan ko ng ID na IMG example. So, ngayon, let image or let IMG is equals to document.query selector hashtag IMG example. Again, hashtag ang ginamit ko dahil ID tong IMG example. So, with that, na-select na natin yung IMG example. Pwede ko ngayon baguhin yung mga attributes dyan. So, for example, img.src is equals to, so, hanap tayo ng picture. So, kunwari, punta tayo dito sa images. Kuha tayo dito. For example, eto. Right-click ko lang to, copy image link, and then let's paste it dito sa ating SRC. Yan. So, with that, so, try muna natin, save natin, and then, i-reload natin dito in 3, 2, 1. So, gumana. So, makikita nyo, nag-loading yung ating image kahit hindi ko naman binago yung SRC dito sa HTML. Saan ko binago? Dun sa DOM. No? So, makikita nyo dito sa script, pinalitan ko yung SRC ng eto. So, ganun lang mag-manipulate ng attributes using yung ating DOM. So, ano pa yung pwede nyo i-manipulate? For example, yung A tag. Diba yung kanina? A. So, kunwari may href tayo, papunta yan sa google.com. No? So, https www.google.com and then lagay natin dito Google. Save natin to. Then let's reload this in 3, 2, 1. Reload. Bakit niya may Google na pindutan. I'm going to click this and then I'm going to be redirected to Google. Ay, babak ko muna. Now, ayoko ma-redirect kay Google. Gusto ko mapalitan yung laman ng Google na yan. So, ang gagawin ko, lalagyan ko muna ng ID ulit to. Example-link. So, ang ginagawa lang nito is pinapapunta tayo sa Google. Ngayon, papalitan natin yan gamit ang DOM. So, save. And then, dito sa baba sa script, gagawa ako ng let link is equals to document.query selector and then hashtag example-link para makuha natin yung link natin sa taas dito using the power of DOM, link.href, babaguhin natin yung attribute, papapuntahin natin ngayon instead sa www.youtube.com/sdptsolutions. With that, semicolon, save lang natin. Then, dito, i-reload ko na in 3, 2, 1. Reload. Parang walang nabago. Pero once I press Google, makikita nyo, ang mapupuntahan ko na ngayon is yung SDPT Solutions na link. Okay? So, with that, ibig sabihin, gumagana to. So, pwede bang multiple? Yes, pwedeng multiple. So, kunwari, ang gagawin ko, link. Yung link kasi, di ba, yung href, pwede ding lagyan ng target. So, pwede ko lagyan ng target. Lagyan natin ang link. The target is equals to _ blank. So, ibig sabihin lang dyan, yung link natin magbubukas sa new tab. So, reload ko to. So, ngayon, pagka pinindot ko yung Google, dapat magbukas sa new tab ng YouTube natin na SDPT Solution. So, 3, 2, 1, nakita nyo, nagbukas sa new tab. Hindi na close tong isa. So, ibig sabihin, gumagana yung pagpapalit natin ng attribute. O, pwede bang isabay yan sa pagpalit ng laman? Yes. So, kunwari, link.innerHTML. Palitan natin yung laman ng innerHTML. Lagyan natin SDPT Solutions. And then, save. So, ngayon, ang mangyayari, pinalitan na natin href, pinalitan na yung target, pinalitan pa natin yung inner HTML. So, pagka nireload ko to, makikita nyo, iba na din yung text, magiging SDPT Solutions na. Even though, hindi naman natin pinalitan dito sa ating HTML. So, meron pang isa. So, let's talk about that. So, let's go sa ating PowerPoint. Okay, so the last thing that DOM can manipulate is yung style ng ating HTML element. So, meaning, pati yung CSS, it can be manipulated using DOM. Kung makikita nyo sa example na to, let body is equals to document.query selector body. Meaning lang nito, kinukuha natin yung body tag. And then sa body tag, makikita nyo body.style
yung CSS property na gusto nating mabago. So, right here, gusto natin mabago yung background color. So, kung makikita nyo, naka-camel case instead of naka-kebab. So, hindi siya background dash color. Background color siya with capital letter C. Ganun lagi. So, kung alam nyo yung CSS property, gagawin nyo lang siyang camel case dapat. No, yung camel case, guys, is maliit yung first letter. And then, yung mga susunod na word is malalaki na yung letters. No, yung, for example, background, and then yung second word is color, so malaki yung letter C. And kung makikita nyo, ang laman nito is equals to RGB 15, 15, 15. So, ibig sabihin lang, we are changing the background color of the body into this color. Pwede ding hexadecimal ang gamitin nyo. So, depende yan sa inyong preference kung ano yung pwedeng maging value. So, kung naalala nyo pa yung CSS, madali lang to. So, kung makikita nyo, let heading is equals to document that get element by ID heading. Ano ginagawa? Pinapalitan yung style font family. So, pinapalitan yung font family, ginagawang Montserrat. And then, pinapalitan din yung border, ginagawang 2px solid gold. And then, finally, pinapalitan din ng padding yung heading. And then, nilalagyan ng padding na 5 pixels yung ating heading. So, meaning, you can actually create a website using JavaScript DOM nang wala kayong binabago masyado sa HTML. Diba? So, any style can be manipulated which you can just refer to CSS styling. So, kung ano yung alam nyo CSS styling, pwedeng i-manipulate yan sa DOM. So, let's try that para mas maintindihan nyo. Let's go. So, we're back dito sa ating Visual Studio Code. So, ngayon, ang gusto natin mangyari is manipulate natin yung styling naman, even though we don't have any CSS dito. So, kung makita nyo, wala tayong style tag, wala tayong CSS. Pero, lalagyan natin ng styling tong ating website. So, paano yon? So, let's try to change the background first. So, kung makikita nyo, hindi muna ako maglalagay na element, yung body muna, papalitan ko yung laman. No, so, kung makikita nyo, dito sa script ko, gagawa ko let body, o kahit let b na lang, is equals to document.query selector body. So, I'm just selecting the element na merong body yung tag. Okay, so meaning yung body tag yung sineselect natin. Sa loob ng body tag, ang gusto ko mangyari, b.style, laging may style, no? Pagka style yung ating change, laging may that style sa gitna, bago yung CSS property. So, ang gusto ko mabago is yung background color. Then, equals, papalitan ko lang siya ng RGB 15, 15, 15. So, this color is dark gray actually. So, pwede kayong mag-select actually dito. So, kunwari, gusto ko light gray. Yan, 34, 34, 34, 1. So, naka-RGBA na ako. So, save natin to. Reload. And kung makikita nyo na bago na yung background color ng body without me changing anything sa CSS or paglagay man lang ng CSS, wala. So ngayon, gawa tayo ng isang H1. Gawa tayo ng SDPT Academy, for example. Save. Now, i-reload natin to dito sa right side. Makikita nyo ito itsura. So, zoom out ko ng konti. Yan. So ngayon, gusto ko nakagitna yung SDPT Academy. Ayoko nasa left side. So, ano gagawin ko? Gagawin ko, let H1 is equals to document.query selector H1. So, I'm selecting the element na may H1 na tag. So, eto yon H1 na tag sa SDPT Academy. And then, sa H1, papalitan ko yung style niya. Una-una gagawin ko sa style niya is lalagyan ko ng text align. Diba text align din na tawag doon? Lalagay ko center. Kasi gusto ko nasa gitna yung ating SDPT Academy. So, save natin to saglit. And then, let's reload this in 3, 2, 1. Nasa gitna na. The next one is gusto kong palitan yung font family. So, gagawin ko, H1.style, that font family, palitan natin ng Montserrat, for example. Okay, then save natin. So, ano mangyayari? Pagka nireload ko to in 3, 2, 1, Montserrat na ngayon yung kanyang font. Okay, palitan natin yung color. So, H1.style, that color is equals to gold, for example. No, so, predefined color si gold. So, pwede nyo din gamitin yung RGB or yung mga tinuro ko sa inyo last time sa CSS naman. Okay, so save natin. And then, pagka nireload natin to in 3, 2, 1, gold na siya. And then, so on and so forth. Pwede nyo lagyan ng border bottom. So, try natin. Last one. H1.style, that border bottom is equals to 2px solid golden. So, semicolon. And then, save. Then, 3, 2, 1, reload natin. And ayun, meron ng border bottom. So, makikita nyo, nakapag-style tayo ng HTML without actually using any CSS. We are just using the DOM, no? Using script, JavaScript. Actually, yun yung magiging tutorial challenge natin. So, kaya ngayon, let's go sa ating PowerPoint and basahin natin yung tutorial challenge. Let's go!
So guys, eto ang tutorial challenge natin for today. So sabi dito, try to do this challenge using the things you've learned. Of course, yung DOM manipulation natin ng pinag-aralan. So sabi dito, ang instruction lang is to try to copy the website by using only JavaScript DOM manipulation and an HTML skeleton without any text and style. So in short, hindi tayo pwedeng gumamit ng CSS. Lahat ng HTML elements natin dapat walang text sa loob. Ang pwede lang natin gamitin is IDs and classes. Bawal lagyan ng ibang attributes yung ating elements. So, IDs and classes lang ang pwede. So, ngayon, papakita ko na yung picture ng ating website. Ito yung kailangan nating magaya. So, pag nagaya natin to, just using DOM manipulation and then, of course, ibig sabihin nun na master nyo na kung paano mag-styling and mag-select ng mga elements sa loob ng DOM tree natin. Okay, so with that, i-wait ko kayo, i-post nyo na yung video, and then if nagawa nyo, then very good. Okay, so I'll wait. Okay na ba? So if yes, nagawa nyo na, then very good. Naintindihan nyo na kung paano gamitin ang document object model. Kung hindi naman, don't worry, we will do it together. So let's go sa ating VS Code and gawin na natin tong tutorial challenge. Let's go. So guys, welcome back sa ating VS Code. So itry natin yung challenge. Sabi sa challenge, bawal daw yung text sa loob ng mga elements, bawal daw ang CSS, bawal din ang attributes na iba other than ID tsaka class. So itry natin. So makikita nyo dito meron akong picture, which is ito yung picture nung gagayahin natin. So may SDPT Academy dun sa gitna and then SDPT logo sa taas and then meron lang Lorem Ipsum dun sa gitna. Then kung mapapansin nyo may hati. No, ibig sabihin may header tapos merong parang content sa ilalim. So let's try to get yung ano muna natin, no, yung pinaka skeleton. So una-una napansin ko may div sa taas. Nakita niyo, division 'yon kasi kailangan merong header or yung meron tayong parang navigation bar, di ba? So gagawa ako dito ng div sa loob ng body. Ngayon after nung div, sa loob ng div, makikita niyo naman may image tsaka merong heading. So gamit na lang tayo ng image dito. And then, lagyan din natin ng heading. So, dapat wala yung kahit anong attribute. So, para hindi tayo sumuway. Image, tsaka, ano tawag dito? Heading. So, try natin heading 1. So, bawal din may text. So, sabi bawal daw may text. So, wala akong lalagay na SDPT Academy. And then, finally, sa labas, meron lang paragraph. And then, wala ding laman dapat yan. No, lalagyan ko ng Lorem Ipsum yan later. So, ngayon, lalagyan ko siguro ng mga ID to para mas madali. Or sige, kahit hindi na pala kailangan kasi isa-isa lang naman yan. So, ang gagawin ko ngayon, we are going to use the script. Kinonek ko na yung script, diba? So, save ko muna to. And then, kung makikita nyo, kahit i-reload ko to, wala namang mangyayari. So, una natin gagawin is palitan yung mga background color. So, simulan natin dun sa body. No, yung body, palitan natin yung background color. So, punta ako dito sa script. Gagawa ko dito, let body is equals to document.query selector body. And then, gagawin lang natin yung katulad ng ginawa natin kanina. Body.style, tas background color, gawin natin equals RGB 15, 15, 15. And then, semicolon. And then, save natin. And then, let's try to reload this. And makita natin, we now have a dark background. Kung makita natin dito, so dapat pala light, hindi siya dark. So, gawin natin mga 30, 30 siguro to. 30, 30, 30. And then, save ulit, and then reload. So, light na yung background. Ngayon, yung ating div na nandito is papalitan natin yung color. Kaso, hindi pa natin mapapansin yan dahil walang laman yung div. Pero, gagawa natin ang paraan yan. So, gawin natin, let div is equals to document.query selector div. So, we are selecting now yung div natin na nandito sa taas. So, we are selecting this div. No, so, yan. Ngayon, ang gagawin natin, yung div na yan, papalitan din natin ng background color. So, div.style, that background color, yan, and then equals RGB 15, 15, 15 naman to. Now, mapapansin nyo, pag sinave ko to at nireload ko to, ayun, makikita nyo, lumabas naman siya. Ayan, ito yung dark na to. So, ang problem is merong spacing dun sa edges. Makikita nyo, pagka zoom in ko, yan, may spacing dun sa edges. Pero dun sa example, walang spacing sa edges yan, no? Talagang diretso yan sa gilid. Kasi guys, yung body, meron yan default na margin. Kaya nga, 'di ba last time ginagawa natin, mina-margin 0 natin kung pinanood niyo yung tutorial natin sa CSS. So, gagawin ko si body, yung style niya, that margin, gagawin ko 0px para mawala yung margin ng body.
So, save ko to, tinanggal ko yung margin ng body. Pagka nireload ko to in 3, 2, 1, didikit na ngayon yung ating edges ng div natin. So, yun. Gumana na. Ngayon, ang next natin gagawin is lalagyan natin ng laman yung image. Since wala tayong image yung SDPT solutions, so gagawin ko ngayon, let img is equals to document.query selector, img of course. And then, ang gagawin natin, papalitan muna natin yung SRC. So, saan tayo kuha ng SRC? Lalagay natin ulit SDPT Solutions logo. And with that, kunin lang natin tong, pwede ko bang open image in new tab, and then right click, copy image link, and then ipipaste ko lang siya dito. And then, semicolon sa dulo. So, ibig sabihin, we are now changing the SRC of the image na nasa taas and using this logo, yung kinapit ko dito. So, without anything inside this body na kahit anong text, kahit anong attribute, nakikita nyo na nabubuo yung website. So, pag sinave ko to, na-reload ko, ito nyo, ayun yung SDPT logo. The problem is sobrang laki niya. So, liliitan natin. Gawin natin, img, that style, that width is equals to mga 150 pixels lang siguro. Save. Then, 3, 2, 1, reload. Yan, lumiit na. Pero mas maganda ata 50 lang. Save. Reload. Yan. So, ngayon, ang next natin gagawin is gusto nating igitna. So, lagyan muna natin ng H1 sa ilalim. So, yung H1 niya, kunin muna natin. So, mamaya na natin ayusin yung image at igitna. Let H1 is the document, the query selector, H1. Kasi nag-iisa lang din yung H1. So, what we're going to do is just add a text sa loob ng H1. Ang laman ng H1 is sabi dito is SDPT Academy. So, I'm going to put SDPT Academy. And then, alam naman natin na ang color niya is white. So, H1.style, that color is equals to white. Then, save natin muna. And then, if I try to reload this, makikita nyo, ayun, SDPT Academy. Now, palitan natin yung ating font. So, H1.style.font family. If I'm not mistaken, Verdana yung ginamit doon. And then, H1.style, the text align should be center. Then, save. Then, if I try to reload this, makikita nyo, ayan na itsura niya. Medyo kamukha na siya neto. So, try natin na ang lagyan na lang ng padding is yung etong div. Punta tayo sa div. Div.style.padding bottom is equals to 25px. Save and then reload. Ayan, so meron na. So, gawin lang natin siguro mga 15. Masyadong malaki. Wait lang natin mag-save ulit. Reload natin. So, ayan. Okay na yan. Ngayon, isa-center pa natin to. Medyo malaki din yung size. So, H1, that style, that font size, I think. Font size equals to 24px. Save. Reload. Ayan, makikita nyo. Best okay na to. Ngayon, lagyan din natin ng padding top to. So, div that style, padding top. So, 15px din siguro para pantay. Save. Then, reload. So, okay na. So, ngayon, isa-center na lang natin to. Try natin yung div kung pwede natin gawin yung text align, i-center natin. Save natin. Baka sumunod siya doon. So, yan. So, with that, kailangan pala i-text align center tong div, yung pinaglalagyan ng image para gumit na. So, yun. Nakagitna na ngayon. So, medyo kabukanan niya. Actually, kabukanan niya pagka sinum out ko. Hindi tayo naka-landscape. So, last one na lang, yung lorem ipsum sa baba. So, ibig sabihin, yung paragraph tag sa ilalim, yun nalay kulang natin. So, gagawin ko, let p is equals to document.query selector p. Para makuha ko yung P. And then, ang gagawin ko sa P, palitan ko muna yung color. Gawin kong white. Gawin ko din yung kanyang font family na Verdana. And then, finally, lagyan din natin pala na text align center. And then, kailangan natin ng lorem ipsum na inner HTML. So, para magawa ko yun, so shortcutin ko muna, nalalagyan ko muna ng lorem ipsum dito. Ngayon, ikakopy ko lahat ng laman na to. And then, ngayon, p.innerhtml is equals to, lalagay ko ngayon yung lorem ipsum na nakuha ko kanina dun sa loob ng ating VS Code. Paano yun? So, tatype nyo lang lorem. And then, after nyo matype yung lorem, enter nyo, makikita nyo makukuha nyo yung lorem ipsum na placeholder. So, do-delete ko na to. So, with that, save lang natin to. Then, tingnan natin kung maayos na siya. In 3, 2, 1. Ayun. So, may lorem ipsum na din tayo. So, tingnan natin kung ano itsura dito. So, yes, meron na. So, lagyan lang natin ng padding. So, actually, wag padding margin, no? So, p.style.margin. Gawin natin 10px sa left and right, then 0px sa up and down. So, try natin. Save, reload. So, wag pala 10, gawin natin 20 pixels sa left and right. So, 3, 2, 1. Ayan. So, 20 pixels sa left and right, and then 10 pixels sa up and down. So, with that, yun na yung ating website. So, pagka nilakihan ko yan, kung makikita nyo, yan na itsura niya. So, kamukha na netong nandito sa isang ano. So, kailangan lang natin mag-isa pang lorem ipsum. So, pagka kinapaste ko to, of course, uulit lang naman yon. So, same na siya.
So with that, yun na. No? So pagka hinabaan ko yan, yun na. So you can do a lot of things using DOM. So kung may questions kayo, then I'm going to gladly answer it sa comment. So pagka hindi ako nakapag-reply agad, I'm very sorry kasi marami nga nagme-message. Kung mapapansin nyo guys, ulitin lang natin saglit. Kung makikita nyo, wala tayong ginamit na CSS, wala tayong nilagay na text. Pero kung makikita nyo sa right side, meron tayong isang website na may style at may image pa nga. So, kung makikita nyo, ang ginawa na natin dito, may div, may image tag, may h1, at may paragraph tag, pero walang laman lahat. Pero by the power of DOM, sa script natin, we are able to add style, we are able to add content sa loob ng ating HTML, we are able to also change yung mga attributes natin katulad netong SRC. So with that, I hope na marami kayo natutunan. If you have any questions, please ask dun sa ating comment section. So yun lang guys. Thank you so much for watching this video. And as always guys, I will see you in the next video. Goodbye!